F-O-U-R, F-O-U-R, let's spell four, let's spell four. F-O-U-R, F-O-U-R, let's spell four, let's spell four. Five. F-I-V-E, F-I-V-E, let's spell five, let's spell five. F-I-V-E, F-I-V-E, let's spell five, let's spell five. Tamang pangangalaga ng kapaligiran. Paano nga ba natin papangalagaan ang ating kapaligiran? Tayo nang alamin, mga bata. Pagtatanim ng mga puno. Ang mga puno ang nagbibigay sa atin ng preskong hangin at nagpapaganda sa ating kapaligiran. Kaya, iwasan ang pagpuputol ng mga puno. Tamang pagtatapon ng basura. Para mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran, laging itapon ang mga basura sa tamang lugar. Paglilinis ng kapaligiran. Laging makiisa sa paglilinis ng inyong kapaligiran. Pagbubukod-bukod ng basura. Ugaliin ang pagbubukod-bukod ng basura. Ihiwalay ang mga
nabubulok, di nabubulok, at mga bagay na maaari pang magamit muli. Pagtitipid ng tubig. Kapag walang gumagamit ng tubig, ay isara ang gripo. Pagtitipid ng kuryente. Kapag walang gumagamit ng inyong mga appliances, ay inyo itong patayin. Paggamit ng eco bag o iba pang mga bagay na maaaring gamitin muli para maiwasan ang paggamit ng mga plastik. Pangingisda gamit ang fishnet para maprotektahan ang mga maliliit na isda sa dagat ay mas mabuting gumamit ng fishnet sa pangingisda. Alamin nating muli ang tamang pangangalaga sa kapaligiran. Pagtatanim ng mga puno. Tamang pagtatapon ng basura. Paglilinis ng kapaligiran. Pagbubukod-bukod ng basura. Pagtitipid ng tubig. Pagtitipid ng kuryente. Paggamit ng eco bag o iba pang mga bagay na maaaring gamitin ulit. At pangingisda gamit ang fishnet. Ang mga nasa larawan ang tamang pangangalaga sa kapaligiran. Tandaan, pangalagaan ng tama at maayos ang kapaligiran para mapanatili ang kalinisan at kaayusan. Aspekto ng pandiwa. Naganap na, nagaganap, at magaganap pa. Naganap na, nagaganap, magaganap pa. Ang unang aspekto ng pandiwa ay naganap na. Ito ay mga pandiwang ginawa na o tapos na. Nakatutulong sa pagkilala ang mga salitang kahapon, noong isang linggo, kanina, kagabi, noong isang araw, at iba pa. Halimbawa, nagluto, naligo, sumulat, nagbasa, sumayaw, tinapon, nanghiram, bumalik, kumain, naglaro. Halimbawa ng pangungusap. Nagluto ng ulam si nanay kanina. Ang pandiwang naganap na ay nagluto. Ikalawa, kahapon sila naligo sa dagat. Ang pandiwa ay naligo. Tatlo, sumulat ng liham si ate noong Biyernes. Ang pandiwang naganap na ay sumulat. Apat, sumayaw ang mga bata kahapon. Ang pandiwang naganap na ay sumayaw. Ang ikalawang aspekto ng pandiwa ay
nagaganap. Ito ay mga pandiwang nagpapakita ng kilos na ginagawa pa. Ginagamit sa pagtukoy ang mga salitang ngayon, palagi, araw-araw, lagi, tuwing umaga, tuwing linggo, gabi-gabi, at iba pa. Halimbawa, nagluluto, naliligo, sumusulat, nababasa, sumasayaw, tinatapon, sumasali, nanghuhuli, kumakain, naglalaro. Halimbawa ng pangungusap. 1. Naliligo ako araw-araw. Ang pandiwang nagaganap ay naliligo. 2. Si Ana ay nag-aaral gabi-gabi. Ang pandiwang nagaganap ay nag-aaral. 3. Sumisigaw ang mga bata ngayon. Ang pandiwa ay sumisigaw. 4. Binibisita namin si Lola tuwing linggo. Ang pandiwang nagaganap ay binibisita. Ang ikatatlong aspekto ng pandiwa ay magaganap pa. Ito ay mga pandiwang gagawin pa lamang o mangyayari pa lamang. Nakatutulong sa pagtukoy ang mga salitang bukas, mamaya, ngayong Sabado, sa susunod na araw, at iba pa. Halimbawa, magluluto, matatakot, susulat, magbabasa, manghihiram, tatawagin, sasali, babalik, matutulog, maglalaro. Halimbawa ng pangungusap. 1. Maliligo kami sa ilog bukas. Ang pandiwang magaganap pa ay maliligo. 2. Ako ay mag-aaral mamaya. Ang pandiwang magaganap pa ay mag-aaral. 3. Aalis kami ngayong Sabado. Ang pandiwang magaganap pa ay aalis. 4. Sa susunod na araw ko babasahin ang kwento. Ang pandiwang magaganap pa ay babasahin. Naganap na, nagaganap, at magaganap pa. Lagi nating tatandaan na kung panlaping ang gagamitin natin, mawawala ang panlaping sa magaganap pa. Katulad ng tumakbo, tumatakbo, tatakbo. Iba pang halimbawa. Sumayaw, sumasayaw, sasayaw. Tumawag, tumatawag, tatawag. Bumalik, bumabalik, babalik. Kumain, kumakain, kakain. Bumasa, bumabasa, babasa. Ngayon naman, gagamitin natin ang panlaping in. Winalis, winawalis, wawalisin. Lagi nating tatandaan na kung panlaping in ang gagamitin natin, ilalagay natin ito sa hulihan ng salita kung magaganap pa. Ginagamit ang in kung ang huling titik ay nagtatapos ng katinig.
Ginagamit ang hin na may H-I-N, hin, kung ang huling titik ay patinig. Iba pang halimbawa. Sinayaw, sinasayaw, sasayawin. Tinawag, tinatawag, tatawagin. Kinain, kinakain, kakainin. Kinanta, kinakanta, kakantahin. Binasa, binabasa, babasahin. Ngayon naman, gagamitin natin ang panlaping nag, mag. Lagi nating tatandaan na kapag magaganap pa, ginagamit na natin ang panlaping mag. Halimbawa, nagbasa, nagbabasa, magbabasa. Iba pang halimbawa, nagluto, nagluluto, magluluto. Naglaba, naglalaba, maglalaba. Nagtanim, nagtatanim, magtatanim. Nagkuha, nagkukuha, magkukuha. Nagwalis, nagwawalis, magwawalis. Ngayon naman, gagamitin natin ang panlaping na, ma. Halimbawa, nabasa, nababasa, mababasa. Iba pang halimbawa, nawala, nawawala, mawawala. Naipit, naiipit, maiipit. Nakuha, nakukuha, makukuha. Nasaktan, nasasaktan, masasaktan. Nadulas, nadudulas, madudulas. Ngayon naman gagamitin natin ang panlaping ng, mang. Halimbawa, nanghula, nanghuhula, manghuhula. Iba pang halimbawa, nanghiram, nanghihiram, manghihiram. Nangyari, nangyayari, mangyayari. Nanghuli, nanghuhuli, manghuhuli. Nanglait, nanglalait, manglalait. Nanghina, nanghihina, manghihina. Pagsusulit. Kumpletuhin ang bawat aspekto ng pandiwa. Kumpletuhin ang bawat aspekto ng pandiwa. Mga salitang ugat at panlapi. 1. Tawag. Ang panlapi ay 2. Sayaw. Ang panlapi ay in. 3. Laro. Ang panlaping gagamitin ay nag. 4. Hiram. Ang panlapi ay nang. 5. Sulat. Ang panlaping gagamitin ay 6. Luto. Panlapi ay nag. 7. Iyak. Ang panlapi ay 8. Awit. Ang gagamitin nating panlapi ay in. 9. Basa. Ang panlapi ay na. 10. Basa. Ang panlapi ay in. 11.
Laba. Ang panlapi ay nag. 12, kain. Ang panlaping gagamitin ay in. Sagot. Salitang ugat, nagganap na, nagaganap at magaganap pa. Isa, tawag. Tumawag, tumatawag, tatawag. 2, sayaw. Sinayaw, sinasayaw, sasayawin. 3, laro. Naglaro, naglalaro, maglalaro. 4, hiram. Nanghiram, nanghihiram, manghihiram. 5, sulat. Sumulat, sumusulat, susulat. 6, luto. Nagluto, nagluluto, magluluto. 7, iyak. Umiyak, umiiyak, iiyak. 8, awit. Inawit, inaawit, aawitin. 9, basa. Nabasa, nababasa, mababasa. 10, basa. Binasa, binabasa, babasahin. 11, laba. Naglaba, naglalaba, maglalaba. 12, kanta. Kinanta, kinakanta, kakantahin. Bago tayo tuluyang magsimula, subukan muna natin itong sagutin. Handa ka na? Tukuyin natin kung anong kilos ang ipapakita sa larawan. I-comment mo ang iyong sagot, ha? Para sa unang larawan, alam mo ba kung ano ito? Tama ka. Ito ay tinatawag na high jump. Ito ay isang larong pampalakasan kung saan sinusukat ang taas ng ating pagtalon. Sunod naman. Tama ka na naman. Ito ay pagtakbo. Ang pagtakbo ay kasama rin sa larong pampalakasan kung saan sinusukat ang ating bilis. Sunod na larawan. Weightlifting. Ito'y isa ring larong pampalakasan kung saan sinusukat ang ating lakas. Sunod. Tama ka na naman. Ito ay larong soccer kung saan masusukat natin ang bilis, lakas, at galing sa paglalaro. Sunod naman, tama ka na naman, ang swimming. Ito'y isang larong pampalakasan din kung saan masusukat natin ang lakas ng iyong baga at bilis sa paglangoy. At ang panghuli ay ang basketball kung saan sa larong ito, kailangan mo rin ng sapat na lakas,
bilis, at galing sa paglaro. Anong masasabi mo sa mga larawang ito? Tama ka na naman! Ang mga larong ito ay nangangailangan ng lakas, bilis, at daloy upang magampanan ng maayos ang mga gawaing ito. Ang ating mga kilos ay naaapektuhan ng iba't ibang elemento sa iba't ibang pagkakataon. Ang ilan dito ay ang oras, lakas, at daloy. May wastong paraan ang bawat pagkilos na ating isinasagawa, kaya nararapat lamang na bigyang pansin ang bawat elemento sa lahat ng ating ginagawang kilos. Pag-aralan natin, oras. Ang oras ay elementong nakakaapekto sa bilis o bagal ng ating pagkilos. Maaari tayong kumilos ng mabagal o mabilis ayon sa kilos na ating gagawin. Halimbawa ng kilos na mabagal. Una, paglalakad o paglakad. Ikalawa, paggapang. May naiisip ka pa bang mga kilos na mabagal? Sige nga't i-comment mo ito. Sunod naman, halimbawa ng kilos na mabilis. Una ay pagtakbo at pagtalon. May naiisip ka pa bang mga kilos kung saan gumagamit ka ng bilis? Sige nga't i-comment mo ito. Sunod naman ay ang lakas. Maaari ding maihambing ang bawat kilos ayon sa lakas. Sa paghahambing ng mga kilos ayon sa lakas, masasabi natin kung ang isang kilos ay magaan o mabigat. Magaan ang kilos kung wala kang gaanong ginamit na lakas. Mabigat naman kung naglaan ka ng puwersa sa pagkilos. Halimbawa ng kilos na magaan. Stretching at pagtayo at pagbalanse. Magaang ang kilos dahil hindi ka masyadong nangailangan ng puwersa para gawin ito. Sunod naman, halimbawa ng kilos na mabigat. Weightlifting o pagbuhat ng mga dumbbell. Jumping jacks. Mabigat ang kilos dahil kailangan natin ng puwersa para gawin ang mga ito. Sunod naman ay ang daloy. Masasabi mo na ang pagkilos ng isang tao ay malaya kung hindi limitado ang mga kilos na isinasagawa. Walang dapat na sundin na hakbang at pagkakasunod-sunod sa bawat kilos. Ang malayang kilos ay walang paghinto o sagabal sa bawat gawain. Ito ay isinasagawa ng tuloy-tuloy. Masasabi naman natin na ang kilos ay di malaya
kung ang mga kilos na isinasagawa ay limitado. May tamang hakbang ng mga kilos na dapat sundin at sa pagitan ng bawat kilos ay inaasahan ang sadyang paghinto. Halimbawa ng kilos na malaya. Simpleng paglalaro at freestyle dancing. Halimbawa ng kilos na di malaya. Paglalaro ng volleyball o di kaya ay paglalaro ng tennis. Maaari din ang iba pang laro kung saan mayroong mga rules na isinasagawa at sinusunod. Ngayon, alam na natin ang tungkol sa oras, lakas at daloy. Subukan nating sagutin ang sumusunod na tanong. Handa ka na? Tara at ating simulan. Para sa ating panuto, sagutin ang mga tanong. Piliin ang titik ng wastong sagot. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng bilis? Ito ba ay ang unang larawan? A. Pagtakbo o B. Paglakad? I-comment mo na ang iyong sagot. Ang tamang sagot ay A. Pagtakbo. Pangalawang tanong, alin sa mga larawan ay nagpapakita ng lakas? Ito ba ay A. Pagpalo sa bola o B. Pagsalo ng bola? I-comment mo na ang iyong sagot. Ang tamang sagot ay letter A pa din, pagpalo sa bola. Sunod na tanong, alin sa mga larawan ang nagpapakita ng mabigat na kilos? Ito ba ay A. Paglalaro ng soccer o B. Pagtayo? I-comment mo na ang iyong sagot. Ang tamang sagot ay letter A. Paglalaro ng soccer. Sunod, alin sa mga larawan ang nagpapakita ng magaang na gawain? Ito ba ay A. Paghila o B. Pagtayo? I-comment mo na ang iyong sagot. Ang tamang sagot ay letter B. Pagtayo.
Para sa huling tanong, alin sa sumusunod ang nagpapakita ng pinakamabilis na kilos? Ito ba ay A, paggapang, B, paglukso, o C, pagtakbo? I-comment mo na ang iyong sagot. Tingnan natin kung tama ka. Ang wastong sagot ay letter C, pagtakbo. Ang galing ninyo! Mahusay! Tandaan! May wastong paraan ang bawat pagkilos na ating isinasagawa. Kaya, nararapat lamang na bigyang pansin ang bawat elemento sa lahat ng ating ginagawang kilos. Tandaan natin ang oras, daloy, at lakas. Tong tong pakitong kitong alimango sa dagat, malaki at masarap, kay hirap hulihin sapagkat nangangagat. Tang 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 pakatang katang alamanga sa dagat, malaka at masarap, kay harap halahan sapagkat nangangagat. Teng 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 peketeng keteng elemenge sedeget meleket meserep keyerep elehen sepeket nengengeget. Ting 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 pikiting kiting ilimingi sidigit milikit misirip hihirip hilihin sipikit ningingigit. Tong 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 pokotong potong olomongo sodogot molokoot mosorop hoy horop holohon sopokot nangongogot. Tung tung pukutong kutong ulumungo sudugot mulukuot musurup koy hurup kuluhon sopokot nangongogot. Tong 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 pakitong kitong alimango sa dagat, malaki at masarap, kay hirap hulihin sapagkat nangangagat, sapagkat nangangagat.